Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay nandito pa rin tayo sa Naik, Cavite para update sa Golden Sunrise, no? Na tatlong palapag ng gobyerno na ginagawa dito sa may Malainin Bago, Naik, Cavite. So kung nakikita yung nasa likuran natin, ayan na yung tatlong palapag. At usually, ang dami na nilang gawa at marami pa rin ginagawa. So makakalapit tayo doon. Hindi lang tayo makakapasok sa loob kasi hindi nila pinahintulutan na makapag-video tayo sa loob ng pabahay, yung tatlong palapag mismo ng pabahay niyan. Hindi ko alam kung bakit. So kayo nang bahalang umintindi bakit ganun. At ayan, dito na lang muna tayo sa may malapit na bakanting lote. Mainam na lang at ito nakakapasok tayo dito kaya kahit papaano nakakalapit tayo. So yan, samahan nyo ko at tingnan natin ng kahit pa paano malapitan, no? Although hindi man tayo makakapasok, hindi man natin makikita yung kwarto, sana hopefully pagdating ng araw, mapasok na natin sila at makita na natin yung gaano kalaki yung mga kwarto, gaano kaganda yung mga kwarto, yung mga unit ng tatlong palapag na pabahay na yan. Para naman sa ganun, magka-idea po yung mga possible na magiging beneficiary. Kasi siyempre, di ba? Una, para maging komportable yung mga maire-relocate o matitira dito, gusto nilang makita, malaman kung saan, ano ba yung itsura nung mapaglilipatan nila. Diba? So yun yung isa sa importante para magkaroon ng kapanatagan yung mga kababayan nating mga maire-relocate sa mga pabahay ng gobyerno katulad nito, no? Yung nasa likuran natin. Okay, ilipat natin yung camera natin para makita ninyo ng maayos yung itsura, no? Kahit papaano. Makita natin yung structural design sa labas. Although hindi pa tayo makakapasok. Ayun lang po muna yung kinalulungkot ko sabihin. Sa ngayon, ay makontento na muna tayo. Baka pagdating ng araw, hopefully, papanood ng mga kinatawan, ng kontraktor, kung sino man, no? Yung namamahala sa tatlong palapag na pabahay ng gobyerno na to na Golden Sunrise. Invite nila tayo, pakunan sa atin, pabidyoan na sa atin yung loob at saka yung area, no? Yung tatlong palapag na pabahay ng gobyerno katulad doon sa may South Sabana, no? Napakapalad po natin, lalong-lalo na ako dahil mismo yung developer, hindi nila pinagkait, no, na makita ng possible na beneficiary yung mismong kwarto, yung size, yung laki, yung itsura, yung facilities, no? Kung gaano kaganda. So sana ganun, no? Napaka-very transparent. Talaga ako, pinifreeze ko talaga yung developer po doon sa may South Sabana. Na tatlong palapag din ng ginagawang pabahay ng gobyerno kasi napaka-willing niya noon na ipakita yung ginagawa nila. At yun, ulit-ulit ko sinasabi, pagka ito yung topic natin na walang tinatago. So pinagusto nilang ipakita kung gaano kaganda, ano yung tsura. So para may idea na kaagad, no? So maring magsabi yung mga possible beneficiary, makakapag-comment kung ano yung opinion nila sa nakikita nila. Diba? Okay, so yun, lipat na natin yung camera natin para makita natin na maayos yung possible na maging bahay ninyo. So ayan, lapit na tayo. Napakalayo pa nito, galing dito sa pinag-introan natin. Dito itong lugar na to, nagiging training ground ito nung mga baseball player ng Naik. Parang may music ata. Nag-worry ako kasi akala ko may music. At ngayon, linggo, makikita natin na tuloy-tuloy pa rin yung pagtatrabaho. Talagang minamadali na yung paggawa dito sa pabahay na to. At napakadami na nila, oh. Ilan na yan, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na yung isang line na to. Ito pang ginagawa to, pang 8. So ganyan na kadami. Usually, tingin ko may mga tapos na ito, no? May finished product na. Ang problem is depende sa namamahala dito kung habang under construction ipalilipatin na kayo. Yun yung isa sa tanong. Kasi nga 'di ba, under construction pa yung iba. Although may gawa na katulad nito, itong katabi dito, itong isa na to at yung sunod na yan, pakiwari ko tapos na siya. Maganda na.
At makikita nyo yan doon sa kabila. O, ayun, oh. May music naman. Buti na lang may ganitong bakante lote rito. At kahit pa paano nakakalapit tayo. So sana no, ma-invite tayo, masabihan tayo na kung pwede nating kunan yung mismong loob. So ayan, katulto, ayan, oh. Ganda na. Tapos may mga kuryente na rin, oh. Tuloy-tuloy yung paggagawa nila. So hanggang dito lang tayo kasi ito na yung hangganan, no. Ayan yung bakod, oh. Pero kung makikita nyo rito, kahit paano, nakalapit na tayo, parang hanggang dun pa ata, oh. Yun pa, oh. May tinatabunan pa doon. At the same time, yan, oh. Yan, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itong nandito sa may bandang likuran to. Pero sa kabila, sa harap niyan, may mga ilang pa yan, no? 8 building na yan. So tig-ilang kwarto na lang yan, di ba? So ang dami ng, may mga tapos na talaga na na kwarto na building, no? Pang finish pang finishing touches na. So yun nga lang, ang tanong kung palilipatin na kayo o i-relocate na kayo, no, habang yung iba ay ginagawa pa. At yun lang, kung may drone sana tayo, kahit pa paano makakapalipad tayo. Problema, wala pa tayong pambili kasi bababa yung mga views natin, di pa nga tayo nakaka $1 a day, no? Mapalad na tayo pag maka $1 a day tayo sa nagiging income natin dito sa ginagawa nating content natin sa pabahay ng gobyerno. So enjoy lang natin yung ginagawa natin. Saan ba't papasaan baka sakaling magkaroon na tayo ng mga gamit para sa pagbibideo natin, pagbablog natin. Sa ngayon makontento na muna tayo. So ayan, oh. Laki niya, haba niya, no? So ngayon, ito yung ginagawa nila. Itong nasa harap. So mga sa likod, ginagawa din nila. So ang ganda na. Dito pa lang, although maganda naman talaga, no? Yung design maganda. Hindi ko lang alam yung mismong loob, yung mga tawag dito, mga basic needs, no? Katulad ng yung, well, tingin ko naman ayos naman yan. Katulad dun sa South Sabana na napakaganda talaga. Ako, gandang-ganda doon sa South Sabana. Ito, aywan ko lang kasi hindi pa natin nakikita ng malapitan. O hindi pa natin nakikita ng malapitan yung kwarto ng building na to. Kung gaano kalaki, kung gaano kaganda, ilan yung kwarto. So sana, talagang ayun lang yung hiling ko pagdating ng araw. Makapag-video tayo sa loob mismo. Ayan. Ayun pa yung ginagawa. Ito, parang tapos na rin to. Isa, oh. Tapos, sa gitna kasi ng palayan to, makikita nyo yung kapaligiran, no? Ando doon, yun yung highway ng Malainin Bago. Barangay, no? Ito yung lugar. Itong lugar na to, itong bakanting lote ito, usually, magiging, sabi sana, no? Tutuhanin ng bagong mayor ngayon na patayuan niya to ng hospital, tapos public, kung ano man mga public na pwedeng maging sa mga tao, no, sa mga residente ng Naik Cavite. So yun yung original plan dito sa bakanting lote na to. Ito yung private land, ito hindi na public ito. Sana, ayun ang gawin. Sa ngayon, dito lang muna tayo. Ganyan lang muna yung magagawa natin. Ang pag-video natin dito sa 3 pabahay. Ayun lang, no? Kasi, diba alam ko, karamihan ng mga possible marelocate dito ay yung mga tatamaan ng gagawing LRT. No?
So, baka i-demolish na kayo, hindi pa kayo marirelocate dito, eh baka magkalimutan pagdating ng araw. So, nangupahan na kayo, tapos, ayun lang, nalimutan nang i-relocate kayo kasi nga, may tinirhan na kayo. Di ba? So, dapat make sure na pagdating ng araw, eh, makakakuha kayo, no? Ng unit dito sa tatlong palapag na ginagawang pabahay dito sa Maynay, Cavite. Kasi nga, alam ko, itong tinatayong tatlong palapag na pabahay dito sa Naik, Cavite, yung mga ma-relocate dito, yung mga tatamaan ng ginagawang LRT. No? Yung mga tatamaan. So yun yung idea ko. Di ko lang alam, no? Pagdating ng araw, kasi napakadami naman nito, napakadaming kwarto, ayan, no? Napakalapad yan, no? Eh kung sino-sino pa yung posible. Tatlong palapag naman yan, yung isang building, maging 500 unit o 1,000 unit yan, di ilang pamilya yan. Ako naman, ano din naman ako, tawag dito, fair din naman ako kasi ayun, nakikita ko, yung mga material din naman nila, eh sabi ko na, mga trusted naman talaga, ang tataba naman talaga. Kumbaga, eh, hindi tinipid. Kumbaga, hindi binawasan. No? Kaya, ewan ko, sa akin hindi naman ako engineer, architect, pero para sa opinion ko lang, sa pananaw ko lang, sa palagay ko lang bilang isang ordinaryong tao, kasi mataba nga yung bakal, makapal, at siksik naman yung mga poste, yan diba? 1, 2, 3, kikita nyo yung poste niya kung gaano kadami. Kahit dito sa baba, ayan magkakadikit, 1, 2, 3, halos dikit-dikit yung mga poste na mga nakikita ko. Kaya masasabi ko, maayos ang pagkakagawa, mahusay, at yun nga, maganda rin. Yung mga material, hindi ko masasabing tinipid compared sa mga naunang mga pabahay talaga, at in between din talaga itong ganito, batawag to beam. So makikita nyo rin doon na may bakal talaga, yun may bakal, lapitan lang natin. So ayun may bakal sa gilid. So paikot talaga, kaya in between talaga, may mga bakal sila kahit sa gitna. Kaya masasabi ko na maayos yung pagkakagawa. At saka hindi tinipid, para sa akin ewan ko lang dun sa mga expert like engineer, sa mga civil works. Kasi sila namang ang higit na nakakaalam yan, tsaka kahit na yung mga architect. Pero ako, para sa akin, maayos naman yung mga materialis. So ayan sila tatay, kahit linggo gumagawa pa rin sila, nagtatrabaho talagang gusto na rin matapos ng kontraktor, para nga naman, mga kontraktor pala, para umabot dun sa target ng pag-aayos ng LRT ng mga tatamaan ng mga residente. Okay? So, makikita rin natin doon sa kabila. Ayun, may tinabunan na. Baka part pa rin yan. So, malalaman natin pagdating ng araw. Hopefully, makapasok na tayo. Makita natin na malapitan na yung loob, para magkaroon talaga kayo ng idea. Sa ngayon, ito lang muna yung magagawa natin. Kasi pinagbabawalan nila tayo makapag-video. Hindi ko alam bakit ba. Bakit ba takot silang makita ninyo yung possible na maging bahay ninyo? So ito yung lugar. So pagdating ng araw, tayuan to ng ospital, tayo ng playground, o kung ano man, mga establishmento na pangangailangan ng mga tao, napakalapit to ninyo. At isa pa, napakalapit to nito sa sa highway. So, ayun lang muna. Ang update natin dito sa Golden Sunrise na pabahay ng gobyerno na tinatayo dito sa Maynay, Cavite, Malainin Bago. At nakikita naman natin na ayun katulad isang building na yan. Para sa akin tapos na, Siguro slightly na lang yung mga finishing touches, pero para sa akin parang tapos na. Tsaka nakakaamoy ako ng inihaw.
siguro galing dyan sa mga kabayan. Umaabot dito sa atin na amoy inihaw o baka ini-imagine ko lang na may nag-iihaw at yun lang iniisip ko kaya namin ko pero parang yun nga nakakatuwa, maganda naman talaga yung design. So ang di lang natin alam yung size ng kwarto, yung design ng kwarto, overall yung place, no? Maganda, malapit sa highway. Kung tutusin, walking distance na to papuntang main road. Pwede kung medyo nagtitipid kayo ng magbayad ng 25 pesos papunta sa may main road, sa may Nike, Flying Bee, pakalapit na niyan. Exercise pa. No? Wag lang tanghaling tapat. Umaga tapon pwede. Pero mga tanghaling tapat medyo iba na 'yon. Saka kaya naman din dito sa lugar nito, yung kapaligiran para sa akin, kung mahilig kayo sa mga nature, talaga nature, kung mga nature lover kayo, kung nagtatrabaho kayo sa Manila, weekly kayo uuwi. So pag uwi kayo, mag-iiba yung pakiramdam ninyo kasi puro nga puno, damo, yung makikita natin sa kapaligiran. So ibang-iba sa syudad. So yun lang yung masasabi ko. Pero syempre, sa lugar ng site ng mga pabahay, i-expect na natin na yung mga trabaho, hindi ho ganun kadaming oportunidad. Pero paunti-unti, dumadami naman yung mga nagtatayo ng negosyo. At sana, ang isa sa pinakamabigat, no, mawala na yung provincial rate. Kasi ayun yung nagkakaroon ng parang discrimination, no, sa mga manggagawa. Iisa din lang naman yung ginagawa. Kung ano ginagawa sa syudad at sa probinsya, ganun din naman. Magtrabaho ka sa SM, magtitinda ka din. Magtrabaho ka sa mga food court, whatever, na trabaho, magsiserve ka din, maglilinis ka din, etc. The same lang. So, hindi ko alam. Yung presyo ng bilihin sa syudad, saka sa probinsya, kung minsan mas mahal pa sa probinsya. O especially dito yung transportation, mabigat. Kasi tricycle, walang jeep dito. Tricycle ka na, magkaano na ang tricycle? O 25. Sa papunta ka pa lang ng pinaka main road. Kung pupunta ka pa ng palengke, bayan. Lalo kung nasa gitna ka nung palayan, yung pabahay na nakatayo, doon ka na ilagay. Mas mabigat yung pamasahe. Yun lang yung masakit dito, no, sa relocation site sa pabahay ng gobyerno. Pero the rest, overall, para sa akin, maganda yung location ng pabahay ng gobyerno dito sa Maynaeng, Cavite. Para sa akin, ewan ko po sa inyo, kayo po maaring pagka nalipan na kayo dito, so magkaka-idea kayo kung tama ba yung sinabi ko o hindi. Pero ako, para sa akin, ayos naman, maganda naman yung lugar. Maliban lang talaga doon sa parang nasa looban ka na. Kasi talagang, mabigat lang talaga yung pamasahe. Ayun lang. Tapos nga siyempre, yung oportunidad ng trabaho, limitado. Pero darating pang araw naman yan. Pagka dumami na negosyo, katulad ngayon, dami nang tatay mga negosyo, no? Pasasaan ba? Tapos kung magiging fair na lahat, wala nang provincial rate, o di mo na kailangan pumunta ng Manila para doon magtrabaho, para lumayo. Dito lang sa lugar, po pwede na. So, napapahaba na yung kwento ko kung saan na napupunta. Sa ngayon, pangarap pa lang natin na makalapit, makita ng malapitan, mapasok, no? Yung lugar ng tatlong palapag ng pabahay na to, especially dito sa may Golden Sunrise. So sana pagdating ng araw, pala rin tayo. Ma-video natin, ma-picture natin ng makita. Karoon kayo ng idea kung gaano kalaki yung kwarto, yung unit. So,
Shoutout doon sa developer ng South Sabana kasi napaka-fair ninyo, napaka-transparent ninyo. Dahil inallowed ho ninyo ako na makunang ko na malapitan yung ginagawa ho ninyo din na tatlong palapag na pabahay ng gobyerno. So talagang na-appreciate ko po ng gusto yun. Talagang tuwan-tuwa po ako, talagang natutuwa po ako sa developer kasi napakabuti po nila at napakapalat ko rin sa kanila dahil na-appreciate nila yung paggawa natin ng video doon sa ginagawa nilang pabahay. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe syempre, sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. So, ano pa ba? Sa susunod, hanggang sa susunod nating pagkikita. Go na tayo. Salamat sa inyo. Shoutout pala sa kay Sir Will Lipat, charity vlogger, sa buong team. Ma'am Percy Official Channel, Ma'am G. Franco Vlog, Ma'am Christy Alforte. Sila po yung mga member ng Team Ruel Lipat na charity vlogger po. Sila po yung mga vlogger na tumutulong sa mga nangangailangan ng mga kababayan po natin. So shoutout po sa inyo. Sana mas madami pang matulungan si Sir Ruel Lipat ng mga kababayan natin. At sana suportahan ninyo yung mga videos, mga live po niya para na sa ganun mas madami pang matulungan at mas marami pang makaalam, no, sa ginagawa ni Sir Ruel Lipat. At sa buong team, shoutout sa inyo. Thank you po sa lahat.